Dahil halos wala ng lakas si Bruno ay papatayin sana siya ni Doppio. Pero naisip niyang samahan ito para makita ang kikitain niya sa Colosseum. Kaya sa halip ay nag-alok na lang siyang tulungan ito. Muntik pang masagasaan si Bruno at nang iligtas niya ay naramdaman na para na itong bangkay at nalaman na di na ito nakakakita ng maayos. Pero nalaman pa rin ito na meron siyang sugat sa lalamunan kahit nakatago. Habang patungo sila sa ka-meetup ni Bucciarati ay muntik na siyang makita ni Mista. Bago pa lumabas at makita ni Mista si Bruno ay biglang tumawag ang boss ni Doppio kaya naisip niyang ang weirdo nito. Nararamdaman daw ni Trish na malapit si Diablo pero di niya matukoy kung saan. Dahil naapektuhan na rin ang paningin ni Bruno sa mga pinsala ay akala niyang si Trish ang kasama. Habang naglalakad ay sinabi ni Bruno na ibinibigay niya na kay Trish ang bahay niya sa Naples pagkatapos ng lahat ng ito. Nang malapit na sila ay nagbabala ang boss na huwag titingin sa likod si Doppio upang di sila mabuko. At nang mapansin ni Polnareff na may kasama siya ay ipinagtanggol pa ito ni Bruno dahil akala niyang ito si Trish. Nagtaka si Polnareff dahil pangalan ng babae ang sinasabi ni Bucciarati. Kaya nagpalusot si Doppio na siya ay isang boy at birth pero identified as a girl. Kaso nais munang makita ni Polnareff ang stand ni Trish kaya wala nang lusot si Doppio at nakita niya pang hawak nito ang arrow at biglang naramdaman ni Polnareff ang bloodlust nito. Sa nakaraan ay kinolekta pala ni Diablo sa Egypt ang mga natitirang arrow at pinaliwanag ni Tandang Enya ang kakayahan nito. Binenta niya ang 4 at may natira sa kanyang isa saka naalala ang sabi ng matanda na pinipili ng arrow ang mga nagiging stand user at na-attract sa isa't isa ang mga ito na parang magnet. Naghiwalay sila Jotaro at Polnareff para hanapin ang mga arrow sa iba't ibang bansa. Kaya natuklasan ni Polnareff na merong isang arrow sa Italy kung saan laganap ang krimen. Nag-imbestiga si Polnareff sa mga eskinita ng Italy pero nang malaman ni Diablo na may naghahanap sa kanya ay inunahan niya ng hanapin ang French. At sa kanilang naging laban ay na-corner si Polnareff at nakailag si Diablo saka natusok nito ang kanyang mata, saka naputol nito ang braso at mga binti niya at tuluyang nahulog sa bangin. Nagtataka ngayon si Diablo dahil akala niya ay napatay niya na ito. Sasabihan pa lang ni Polnareff si Bruno ngunit nawala na si Diablo. Binalaan niya si Bruno ngunit nakita niya na lang na natanggal na ni Diablo ang tornilyo ng kanyang prosthetic leg. Naramdaman din ni Giorno na nag-skip ang oras kaya nalaman na umatake na naman ang boss. Naghintay na lang si Polnareff sa pag-akyat ni Doppio at napunta sila sa time skip nito saka nagpakita si Diablo na inakala daw na napatay na siya nito. Inihanda niya ang arrow at kinagat ang daliri upang magamit ang patak ng dugo para malaman kung nagkaroon na ng time skip saka siya umatake sa paligid. Napahanga si Diablo sa strategy ni Polnareff dahil sa timing nito ay nagawa siyang masugatan. Gayunpaman ay alam ni Polnareff na di siya mananalo kaya susubukan niya na lang mag-survive hanggang sa dumating sila Giorno. Ngunit ginamit na naman ni Diablo ang time skip kaya walang laban siyang inatake ng gang boss. At bago niya tapusin ang French ay ginamit nito ang arrow sa sarili at nagkaroon ng nakasisilaw na liwanag at nang inatake niya ay nagawang makatakas ni Silver Chariot. Napilitan lang pala si Polnareff na gamitin sa kanya ang arrow para di ito makuha ni Diablo ngunit tuluyan siyang binutis nito kaya nawasak din si Silver Chariot. Di pa rin mahanap nila Giorno kung nasaan sila samantala bagsak na si Polnareff at nakuha na ng villain ng arrow. Nakita ni Diablo na nasa ibaba na sila Giorno. Ngunit may umaaligid sa kanya na isang nilalang at naglakad lang ito na tila hindi isang banta si Diablo. Tinatanong niya ang nilalang ngunit di siya pinapansin. Saka nahulog ang arrow sa kanyang kamay na kukunin ng nilalang tapos nakaramdam siya ng sobrang antok at ganoon na rin si Bruno sa ibaba pati ang mga kasama ni Giorno. At pinipilit pa ng bida na magising ngunit bumigay na rin siya samantala nakuha na ng nilalang ang arrow. Nakatulog ang lahat ng mga tao sa buong paligid dahil sa nilalang na ito. Makalipas ang ilang oras ay unang nagising si Giorno at pangalawa si Trish. Nagulat si Giorno kung ba't dumudugo ang kanyang kamay. At si Trish naman ay naging alerto kaya kinuha ang pagong pati na ang revolver ni Mista saka sinabihan na magtago si Giorno. Pero hindi na pala si Giorno ang nasa katawan dahil hinahanap nito si Giorno. Saka tinanong kay Trish kung ano ang nangyayari. Nagtaka naman si Trish kaya hinawakan niya ang sarili at kinabahan dahil nawala ang jumbo hotdog niya. Naisip niyang pinutol ito ni Giorno dahil sa dugo sa kamay nito. Pero sinabi ni Giorno na si Giorno daw ang nagligtas sa kanya mula sa molds na ipinagtaka ni Trish. At pinagpawisan pa siya nang makita si Mista at nagulat din si Mista sa kanya dahil nagkapalit pala sila ng katawan. Sila Giorno at Narancia naman ang nagkapalit ng katawan kaya nagkagulo ang apat. Nandidiri si Trish sa mga madumi at mabahong kuko ni Mista. Si Mista naman ay kinapa ang pechay ni Trish na ikinagalit ng may-ari ng katawan. Pero nangangati lang daw si Mista dahil sa suot na tibak nito kaya nagbanta si Trish na wag na niyang hahawakan ang pechay. Di nila alam kung sino ang naging kapalit ni Bucciarati kaya kailangan nilang mag-ingat. Natuklasan ni Narancia na si Lil Bomber pa rin ang kanyang stand kahit nasa katawan siya ni Giorno. Si Mista ay ganun pa rin kaya ginawa niyang target ang mga bakod at nalaman na maganda ang kanyang kondisyon. Nalaman ni Narancia na nakatulog ang lahat ng tao sa paligid.
Ngunit nang magising ang pulis ay nagkapalit na sila ng katawan ng kriminal at ang isang pulis ay nagkapalit sila ng ibon. Ang amo ay napunta sa aso at ang lalaki na ang tumatahol at ang ina at ang sanggol ay nagkapalit din. Napaisip sila kung sino ngayon ang nasa katawan ni Busharati. Nabahala si Giorno nang magsalita ang pagong kaya kinuha niya ang susi mula dito pero sinabi ng pagong na siya ay si Polnareff. Pinaliwanag ni Polnareff na nagawa niyang makalipat sa pagong bago tuluyang mamatay ang kanyang katawan sa pamamagitan ng pagbigay ng araw kay Silver Chariot. Ngunit nagdulot din ito ng kaguluhan dahil nagkapalit din ng mga katawan ng mga nasa paligid. Tinanong ni Mista kung maibabalik din sila nito sa normal ngunit wala na daw kakayahan si Polnareff na kontrolin si Silver Chariot. Pero kinwento nito ang di inaasahan 2 years ago. Noong natalo siya ni Diablo ay nagtago daw siya sa maliit na bayan ng mga magsasaka. Nahulog daw ang araw sa sulok at di niya ito makuha kaya pinakuha niya kay Chariot ngunit nag-react ang katawan nito dahil napapalabas pala ng araw ang potensyal ng mga stand. Pagkatapos nito ay nakatulog din ang lahat ng nilalang na malapit sa kanya. Saka nakitang nagbago ang anyo ni Silver Chariot kaya agad niyang binawi ang araw para magbalik ito sa normal. Dahilan para magbalik sa normal ang lahat ng mga nasa paligid. At naisip niyang kung mas malakas na stand ang gagamit ng araw ay mas magiging matindi ang kapangyarihan nito kaya naisip niyang ito ang paraan para matalo si Diablo. Kaya utos ni Polnareff na kunin nila ang araw kay Silver Chariot at gamitin nila ito upang matalo nila si Diablo. Sinabi na rin ni Polnareff na si Diablo ay isang duo kaya nagawa nitong maglaylo ng mahabang panahon. May na-detect si Narancia gamit si Lil Bomber at patungo na ito sa gate. Kaya gamit ang hand signal ay mabilis silang nagpasya ng kanilang mga posisyon upang abangan ang lalaki. Nakita nilang ito ang mukha ni Diablo at kukunin na nito ang araw kay Chariot kaya nagmadali din si Giorno ngunit si Sticky Finger ang lumabas dahil si Bruno pala ang napunta sa katawan ng boss. Nakilala ni Busharati si Narancia kahit nasa katawan siya ni Giorno. Giit ni Polnareff na napatay na ni Diablo ang kanyang katawan at isang multo na lang siya na nananatili sa pagong. Kailangan din nilang bantayan ang katawan ni Bruno dahil baka doon napunta ang boss. Bumangon si Chariot kaya kukunin na ni Busharati ang araw kaso pinigilan siya ni Sticky Finger na makuha ito kaya mauunahan sila ni Chariot na pinagbabaril ni Mista sa katawan. Ngunit nagbalik ang isa niyang bala kaya ginamit ni Trish si Spicy Lady upang di tumagos ang bala sa ulo niya. Pagkasuntok ay natauhan na rin si number 1 pero di nito alam ang nangyari. At nang makuha ni Silver Chariot ang araw ay gumaling ito. Giit ni Polnareff na naka-requiem mode ngayon si Chariot na sinusunod lang ang huling kahilingan niya na protektahan ang araw at ito ang dahilan kung ba't sa tuwing kukunin mo ang araw ay pipigilan ka ng sarili mong stand. Kinabahan sila nang magising ang nasa katawan ni Bruno na iniisip nilang si Diablo. Pinag-utos mismo ng captain na barilin ang kanyang katawan pero nagdalawang isip si Mista. Kaya sinabi ni Giorno na pagagalingin niya na lang ito mamaya. Binaril ito ni Mista ng 2 beses at nakita ni Narancia na wala na itong backup kaya naisip niyang natapos na rin ang lahat at na-excite na siyang kumain ng masarap at mag-relax. Para makasiguro ay pinag-utos pa ni Busharati na barilin din ang 2 niyang binti. Pinakuha ni Mista kay Trish ang mga bala mula sa kanyang bots. Ngunit nahulog ang mga bala dahil nag-time skip na pala na kanilang ipinag-alala. Si Trish ang pinapakuha ni Mista ng bala sa lupa dahil malas daw ang 4 na piraso. Napaisip si Giorno kung si Diablo ba talaga ang nasa katawan ni Bruno dahil nang mag-time skip ay di pa rin ito umaalis sa kinaroroonan. Nang makita nilang nawawala si Narancia at nakita na lang ang dugo dahil napatay na pala ito ng kalaban na nakatusok sa mga bakal. Agad naman itong ibinaba ni Bruno gamit ang stand at pinagaling ni Giorno ang mga sugat nito. Subalit sinabi ni Giorno na naglaho na ang kaluluwa ni Narancia sa loob ng kanyang katawan. Dahil dito ay nakabalik na siya sa sariling katawan at naiwan ang katawan ni Narancia na wala ng buhay. Labis ang pagdalamhati ng grupo sa nangyari pero wala na silang magagawa. Naisip ni Polnareff na dahil dalawa ang katauhan nila Doppio at Diablo ay baka nagkahiwalay din sila ng katawan na napuntahan. Napagtanto nilang inuna ni Diablo si Narancia upang mawala ang kanilang radar. Kaya kailangan na nilang makuha ang araw mula kay Chariot bago pa maunahan ito. Kailangan muna nilang iwan ang katawan ni Narancia ngunit ipinangako ni Giorno na magbabalik sila. Sa kanilang pagtakbo ay naramdaman ni Trish si Diablo ngunit nawala ito. Napakagulo sa paligid dahil sa pagbabago. Ang kriminal na napunta sa katawan ng pulis ay nais manyakin si Mista kaya pinakain siya ng bala at ikinabit ito sa poste. Di na mamansin si Chariot kaya pinatid ito ni Bruno at nahulog ang araw. Ngunit pinipigilan ni Golden Wind na kunin ito ni Giorno. Nang sinubukan niya ang bato ay tumalsik ito pabalik sa kanila kaya di rin sila makakagamit ng mga bagay para kunin ito. Pero dahil hindi na isang stand user si Polnareff ay nagawa niya itong makuha kaso aatakihin siya ni Chariot. Si Doppio nga ang nasa katawan ni Busharati na di makagalaw at inaasahang tawagan siya ng boss pero di na ito mangyayari dahil magkahiwalay na sila. Nang umatake si Mista ay nagjam ang kanyang revolver pero bago mapatay si Polnareff ay pinagbabaril ito dahil kinuha niya ang baril ng pulis.
Naisip ng isang alaga na baka winasak ito ni Diablo pero nakikipagtalo ang ibang kasamahan. Ngunit sa ilang segundo lang ay nakabangon na naman ito at ang pagong pa rin ang target kaya sinuntok ni Giorno at pinutol ni Mista ang braso at paa nito, kaso di tumigil kaya itinakbo ni Mista ang pagong, umakyat din siya upang di maabot ngunit nakuha na nito ang pagong sa kanyang kamay. Nagtaka sila dahil buhay pa rin si Polnareff subalit may tumubong isa pang pagong sa kanyang shell at ito ang papatay sa kanya. Tinigilan pala siya ni Chariot dahil alam nitong papatayin na siya ng Requiem mode dahil ang tunay na kakayahan ng Requiem ay ang paglabas ng isa pang katauhan sa mga nabubuhay na siyang papatay sa kanila. Natutunan na rin ni Diablo ang pangyayaring ito at naisip niya na kung paano makukuha ang arrow. Nagta-transform na rin ang daliri ni Trish kaya sinisi ni Mista na kasalanan ito ng arrow na dinala ni Polnareff pero nagpatuloy na sila kung paano mababawi ang arrow. Samantala nasabik na si Diablo na nakasanib pala sa isa sa kanila. Pinatigil sila ni Giorno dahil ayon sa pag-iimbestiga niya sa revolver na nasira ay ginamitan ito ng malakas na puwersa. Kaya naisip niyang baka sumanib si Diablo sa isa sa kanila kaya dapat silang maghiwalay ng higit sa 2 meters na labas sa range ni Diablo. Kinabahan si Diablo na baka mahanap nga siya ni Giorno. Naisip ni Mista na kay Polnareff sumapi ito. Pero naramdaman ni Giorno na isang kaluluwa lang ang nasa loob ng pagong. Ngunit alam niyang di hahayaan ni Diablo na makalapit siya kaya kinagat ang daliri upang magbase sa patak ng dugo kung nagkaroon ng time skip. Nagdadahilan si Mista kaya siya ang unang iche-check ni Giorno. Pero tingin ni Mista ay kay Giorno talaga sumapi ang kalaban at mapipilitan daw siyang bumaril kung lumapit pa ang bida kaya sinabi ni Bruno na siya ang unang tignan. Lumapit ang bida habang tinitignan ng patak ng dugo kung magkakaroon ng time skip nang bigla nang mag-time skip dahil na kay Mista pala talaga ang kalaban kaya naputol nito ang kamay ni Golden Wind kaya tutulong sana si Trish ngunit napansin ni Bruno na kay Trish pala ito tunay na nakasanib na hinihintay lang na ilabas ng anak ang stand. Umatake naman si Bruno ngunit walang epekto at nag-time skip bigla saka tumakbo na ito patungo kay Chariot kaya naisip nilang alam na nito kung paano makukuha ang arrow. Nagalit si Bruno dahil ayaw itong barilin ni Mista pero naubos na daw ang bala ni Mista dahil bumaril na siya at di lang nila napansin dahil sa time skip. Tinamaan niya ang poste at hinabol ng mga bala si Diablo pero di matamaan dahil sa time skip kaya hinabol na nila ito. Napansin ni Diablo na palaging nasa likod ang anino ni Chariot at naisip niyang depende ito sa tumitingin. Kaya natuklasan niyang ang Requiem ay ang anino ng iyong kaluluwa. Dahil dito ay natuklasan niyang kailangan niyang atakihin ang sariling liwanag upang mawala ang anino ng Requiem kaya napasa kamay niya na ang arrow. Ngunit gamit ang dugo ng bida ay gumawa siya ng mga langgam sa kamay nito upang mabatiwan ang arrow at bago niya ito madampat ay pinagbabaril siya ni Mista pero nag-time skip ito para makaiwas sa mga bala kaya inutos na lang ni Mista na dalhin sa kanya ng mga alaga ang arrow ngunit hinarang ni Diablo ang isang lalaki. Habang nagre-reload si Mista ay nagunahan sila Bruno at Diablo sa arrow ngunit tumalsik ito dahil sa kakayahan ni Spicy Lady dahil di pala nakaiwas si Diablo sa bala ni Mista kundi ay pinalambot lang daw ni Trish ang bala na parang chewing gum kaya tumalsik ang arrow. Dahil sa inis ay tinusok ni Diablo ang sariling anak pero dahil doon siya nakasanib ay kasama siyang tumalsik ngunit humiwalay na ang kaluluwa ni Trish. Napagmasdan nila kung paano unti-unting maglaho ang kaluluwa ni Trish. Subalit di naman mahawakan ni Diablo ang arrow dahil tumatagos lang ito palagi sa kanyang kamay. Kalaunan ay naglabas ng usok ang katawan ni Chariot na nakakapagpalabas sa kanilang mga kaluluwa na kagagawan pala ni Busharati sa pamamagitan ng pagpapakrak sa Requiem na nais niyang tuluyan kaya nakiusap si Diablo na huwag niya itong ituloy. Kukunin na nito ang arrow nang wasakin na ni Bruno ang Requiem na siyang dahilan upang lumabas ang mga kaluluwa. Subalit si Bruno ay napilitan ng magpaalam dahil wala na siyang oras kaya nagpasalamat at ipinaubaya niya na ang lahat kay Giorno. Pinipilit pa rin kunin ni Diablo ang arrow ngunit tumalsik siya dahil nagbalik si Mista sa katawan at pati na rin si Trish. Akala ni Mista ay nagbalik lang si Busharati sa sariling katawan kaya di masabi ni Giorno ang katotohanan. Sa halip ay kinuha niya na lang ang arrow at ipinanalangin na magamit niya ito. Nagbalik na rin sa normal ang lahat ng mga naapektuhan ng pagpapalit ng katawan. Nakabalik na rin si Diablo kay Doppio na nagplanong magtago muna upang maghintay ng tamang pagkakataon. Kahit wala pang sapat na lakas ay nais ni Trish na pigilan ng ama na magtago. Subalit nanlaki ang mata ng villain dahil nahahawakan ni Giorno ang arrow pero ayaw niyang tumakbo dahil sa kanyang pride. Susugod na sana si Diablo ngunit ginamit na ni Giorno ang kapangyarihan ng arrow. Di ito matatanggap ni Diablo kaya ginamit niya ang time skip at nakitang di rin gumana ang arrow kay Giorno kaya nasaktan lang ang bida. Giit ni Diablo na kung siya nga ay hindi pinili ng arrow ay si Giorno pa kaya na mas mahina daw sa kanya. Kaya umatake ang villain at nabasag nito ang bungo ng bida. Ngunit nakita ni Trish ang kakaibang mata sa stand ni Giorno saka pumasok ang arrow sa kamay ni Golden Wind na pinagsusuntok ng mabilis ni Diablo hanggang sa mawasak ito, ngunit balat na lang ang nadatnan dahil nakapag-evolve na ang bida sa Golden Wind Requiem mode na may pambihirang ability at di maisip ni Diablo na nangyayari ito.
Sa isang iglap ay nilaser nito ang kamay ng villain, saka ginawang mga alakdan ang tumalsik na bato at natusok siya ng isa bago niya ito napatay. Saka nagtanong ang bida kung magagawa bang iwasan ng mapagmataas na Diablo ang pagkasira mula sa kanyang bagong kapangyarihan. Ngunit may pag-asa pa rin si Diablo dahil nakikita niya pa rin ang mangyayari sa future. Kaya tumulong na si Mista ngunit dinala sila ni Diablo sa time skip world upang makita ang gagawin ni Giorno saka naiwasan niya ang mga bala ni Mista at tinalsikan niya ng dugo si Giorno para di makakita. Saka nakita niya sa future na magagawa niyang mawasak ang puso ni Giorno. Kaya umatake na siya sa bida ngunit nagbalik bigla ang oras na naisip niyang dahil sa kapangyarihan ng Requiem, ngunit sinubukan niya pa ring umatake kaso nakita niya ang loop ng sarili sa time skip dahil naapektuhan na ito ng bagong ability ni Giorno. Nagsalita si Golden Wind sa loob ng time skip at sinabing di na magaganap ang future na nakita niya at kahit si Giorno na kanyang user ay wala din ideya. Dahil dito ay nagbalik ang ilang sandali kaya siya pa ang tinamaan ng napakaraming suntok ni Giorno hanggang sa malamag. At pumapalag pa ito kaya lalo itong tinuluyang pinatalsik. Kaya naman nakita nilang nahulog ito sa ilog. Pero naisip ni Trish na baka nakaligtas pa ito dahil biglang nawala. Samantala pinilit pa rin ni Diablo na umakyat sa isang drainage kahit na maraming pinsala ang katawan nito. At tatawa-tawa dahil nakaligtas pa daw siya. Ngunit dumating ang isang lalaki na sinaksak siya dahil inakalang isa siyang magnanakaw. Di niya matanggap na isang pangit lang ang tatapos sa kanya ngunit tinuluyan pa siya nito at biglang nalipat siya sa operating room. Kung saan di siya makagalaw at parang di nakikita ng doktor na meron pa siyang buhay kaya binuksan siya nito habang wala siyang magawa kaya naramdaman ng napakasakit na karanasan at bigla naman siyang nalipat sa ibang lugar at nalilito na siya kung isa lang itong panaginip dahil nararamdaman niya ang sakit ng bawat nararanasan. At sa pagkakataon namang ito ay nagulat siya sa aso at nadapa kaya nasagasaan siya ng kotse. Nag-aalala si Trish kung nakaligtas pa si Diablo pero sinabi ni Giorno na habang buhay na pahihirapan ng Requiem technique si Diablo sa paulit-ulit na masakit na pagkamatay pero di niya daratnan ng tunay na kamatayan kaya nababaliw na ang villain. Ang dahilan pala kaya hindi maiiwasan ang pagkamatay nila Busharati, Abakyo at Narancia ay dahil noong bago pa nila makilala si Giorno ay na-encounter nila ang batong stand na tinatawag na Stone Free. Kung saan nagbigay ito ng premonition ng pagkasawi ng tatlo na sinubukan pa nilang pigilan sa pagwasak ng batong stand pero hindi pa rin nila nabago ang tadhana. Kung kaya nakilala nila si Giorno at naganap ang mga dapat maganap dahil sa simula pa lang ay nakatadhana na pala ang lahat. Sa present ay inaakala nila Mista na buhay pa si Busharati. Naglaho si Trish ngunit pumasok lang pala ito sa loob ng pagong. Nilabas rin ito ang dalaga at sinabi ni Polnareff na di siya nakabalik sa katawan dahil pinatay na ni Diablo ang kanyang katawan kaya mananatili na lang muna siyang multo sa loob ng pagong. Alam din ni Polnareff na patay na si Bruno pero di niya na ito sinabi dahil tinignan siya ni Giorno. Saka nagkaamuyan sila Trish at Mista dahil kanina ay nagkapalit sila ng katawan at nagkasundo pa ang dalawa. Sa kabila ng mga nasawi ay nakamtan pa rin nila ang tagumpay dahil siguradong maayos na ang Passione Gang dahil si Giorno na ang tatayo bilang bagong boss nito.